Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Bahay ng pamilya Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, eksklusibong ipinasilip sa News 5. Nanay ng nalulod na student-athlete, ikinuwento kung gaano kabait na anak si Bobet at kung paano nabuo ang pangarap niyang maiahon sila sa kahirapan. Mga dating player ng Ateneo humarap sa CIDG kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Kiefer Alas at Sam Reyes ilalahad sa isang podcast kung ano ba talaga ang nangyari sa Aurora. Senator Cheese, idinawit na rin ng mga umano'y bagman ni Zaldico. Naghatid din daw sila ng mali-maletang pera sa bahay ni Escudero. Pasintabi naman po sa mga naghahapunan. Sinigang na in-order sa isang restaurant sa Baguio, hindi baboy, baka o hipo ng laman, kundi daga. Ito pa ang viral. Ang puting SUV na yan, muntik na makadisgrasya ng ibang motorista dahil sa alanganing pag-exit sa SLEX. Eto na nga. Kahit pinuputakte ng bashers, PBA courtside reporter na si Apple David, proud na nag-post ng sweet moments nila ng boyfriend niyang 18 years old. Eto pa nga, John Estrada, boto kay Daniel Padilla para sa anak niyang si Kyla. Naiuwi na ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. At ngayong araw, binuksan sa publiko ang kanyang burol para makapagpaalam ang kanyang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon. Live mula sa Agusan del Sur, aniasa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, gaano karaming taga-suporta ang dumalo sa burol ni Rene Baterbonia? Julius, Cheryl, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kaibigan at taga-suporta ng Ateneo student-athlete na si Rene Bobet Baterbonia dito sa kanyang burol sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Alauna ng hapon, binuksan sa publiko ang burol ni Bobet dito sa Talacogon Municipal Gym para mabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kababayan at taga-suporta na magpaalam at magbigay pugay sa yumaong basketbolista. Ito, mga collection ko ito, pati mga ID, mga ginagawa ko talaga to kapag na mayroon siyang mga laro. Simple man ang naging pamumuhay ni Rene Baterbonia at kanyang mga kapatid sa Talacogon, Agusan del Sur, larawan naman ito ng pag-asa. Ang kanilang bahay, hitik sa mga medalya at parangal sa basketbolista na bata pa raw ay nakita na ng potensyal. Sabi niya, ma, suportahan mo lang ako sa gusto kong talento. Kasi pag marating ko yung pangarap ko na makalaro ako sa malalaking league, papakita ko talaga kung sino ako. Kaya ang kanyang pamilya, hindi lang siya ipinagmamalaki, kundi todo na sinusuportahan. Hindi ko talaga pinapaano sa kanya dama na hindi ko sinusuportahan. Pero pag nanalo naman? Pag matalo man o manalo. Pag mananalo, wow, congrats na. Ganyan talaga. Tapos magsasabi lang siya nga, thank you ma, thank you ma. Si Bobet, sinuklian ng pagpapahalaga ang kanyang ina. Lahat ng niya, yung mga uniform, ito, mga medal, di na yan ibibigay ko. Like, may bago siyang uniform, tapos mahalaga, like palarong pambansa, yung malalaking hingga. Hindi na niya yun ibibigay sa iba. Kasi sabi niya, hindi ko ito ibibigay sa inyo, original to, kay mama to. Binibigay niya sa akin. Bago umalis pa Maynila, nakapag-livestream pa si Rovilyn kasama si Bobet na pumirma ng mga keychain na may larawan niya para raw makatulong na maibenta ng kanyang ina. Number 2 ang jersey number ni Bobet. Ayon sa kanyang ina, simple lang ang dahilan. Dahil 5 silang magkakapatid na lalaki na naglalaro ng basketball at pangalawang lalaki si Rene. Nagkaroon na sila ng sistema. Si Kuya, number 1, siya, number 2. Yung pangatlo kong anak, number 3, yung pang-apat, number 4, at saka ang 5 pa. Para pag magkuha sila ng kanilang mga uniform or damit, alam nila.
Basketball ang nakitang paraan ni Bobet upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Ang husay niya sa laro naging inspirasyon ng buong bayan. Makikita ang naglalakihan ng mga larawan ni Bobet sa Agusan del Sur. Ang pag-uwi ng kanyang labi, sinalubong ng kanyang mga kababayan. May mga naghiyawan, may mga napaluha at nananawagan ng hustisya. Lahat nag-alay ng kanilang oras, masilayan lang ang kanyang pagdaan. Laking pasasalamat naman ang kanyang pamilya sa lahat ng mga nakiramay. Pero napakahirap pa rin tanggapin kay Rovilyn na wala na ang anak. Sakit. Sakit nga sa mga fans. Ako pa kaya na ina. Di mo akalain na ganun ba? Yung pinalaki mo ng maayos, inaalaga mo ng maayos, inaruga mo kahit konti, inalagaan talaga. Tapos mawala ng isang kidlap lang. Ngayong wala na si Bobet, nangako ang kanyang ina na itutuloy niya ang pagtupad sa mga pangarap ng yumaong anak. Anak, kung naririnig mo ako, siguro alam mo naman kung ano ang pangarap natin, hindi lang para sa iyo at para sa akin, kundi sa buong pamilya natin. Alam ko na mahirap man gawin, pero kayanin ko at ipatupad ko yon sa mga kapatid mo na iwan. Tumanggi munang magkomento si Rovilyn sa imbestigasyon sa trahedya, pati na sa pagbibiti sa pwesto ni na Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo. Nakatutok daw siya sa paghahatid sa yumaong anak sa huling hantungan. Samantala, nilinaw naman ng MVP Sports Foundation ang papel nito sa men's basketball program ng Ateneo de Manila University. Sa isang pahayag, sinabi ni MVP Sports Foundation President Al Panlilio na limitado ang papel ng foundation sa pagbibigay ng pinansyal na suporta. Wala aniya itong pamamahala o kontrol sa operasyon ng grupo. Dagdag pa ni Panlilio, hindi sila sangkot sa pamamahala ng mga atleta, coaching, recruitment o player development ng kupunan. Nilinaw din ng foundation na si Epo Kimpo na empleyado ng Smart Communications ay nagsisilbing team manager ng Ateneo sa personal na kapasidad bilang alumnus at dating manlalaro. Nasa ilalim pa rin aniya ito ng pamamahala ng universidad. Iginiit din ng MVP SF na layunin nilang suportahan ang paghubog ng mga atletang Pilipino at kaisa daw sila sa pagbibigay linaw sa buong katotohanan sa nangyaring trahedya. Julius, Cheryl, umabot na higit 17 oras ang biyahe ng funeral convoy ni Rene Baterbonia mula Davao City bago ito nakarating dito sa kanyang hometown sa Talacogon mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Sa ngayon, nagkakaroon pa ng isang banal na misa dito sa loob ng gym para sa mga labi ng basketballista. 8 araw na ibuburol si Bobet dito sa Talacogon Municipal Gym bago ang kanyang libing sa June 24. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nasa pool sa video ang muntikang karambola ng truck at 2 sasakyan sa South Luzon Expressway o SLEX. Punot dulo niyan ang isang sasakyang tumawid sa 4 na lane para lang hindi siya lumagpas sa kung saan siya e-exit. Narito ang Frontline Report. Kuha ito ng dashcam sa South Luzon Expressway o SLEX. Masdang maigi ang puting SUV na ito sa inner lane. Makikita itong lumipat sa ikalawang lane, diretso sa ikatlo, hanggang mapunta sa ika-4 na lane malapit sa Mamplasan exit na lulusutan daw ng SUV. Saktong may paparating na truck na biglang napakapit pakaliwa. Muntikan nang magkabanggaan. Sa hiwalay na kuha naman ng dashcam mula sa likuran, makikita ang isang puting sasakyan na muntikan ding mabangga nang biglang kumaliwang truck. Mabuti na lang walang nagkabanggaan. Ang video na yan nag-viral at nakarating na sa Land Transportation Office. Dahil dyan, ipinatatawag ng LTO ang may-ari ng SUV na tumawid mula inner lane hanggang outer lane. May ituturing daw na reckless driving ang kanyang ginawa kaya dapat siyang magpaliwanag. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang lisensya ng driver at nasa alarm status na ang kanyang SUV. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Tinutugis ngayon ng isang snatcher na pasimpleng hinablot ang kwintas ng isang senior citizen sa Cebu. Ang modus niya magkukunwaring may itatanong para lapitan siya ng biktima. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas.
Linggo ng umaga sa Tabogon, Cebu. Nasapol sa CCTV ang babaeng kausap ang isang lalaking meron daw tinatanong. Habang nag-uusap sila, nakaabang ang kasamang rider ng lalaki sa di kalayuan. Pinapalapit pa nito ang matanda at kunwari may ipakikita sa cellphone. Dahil ayaw lumapit ng matanda, nagtanong na lang siya ng direksyon dahil may kailangan daw itong bilhin na gamit. Nang bahagyang lumapit ang ginang, bigla nilang hinablot ang kwintas ng matanda. Dali-daling sumakay ng motor ang sospek sabay sibat. Pinuntahan ng News 5 ang bahay ng biktima na si Nanay Juliana Baco, 72 years old. Kwento niya, mag-isa lang siyang nakatira sa bahay, kaya walang tumulong sa kanya na mangyari ang krimen. Kailangan dawa ka na tanawa lang. Tumawag pa dulo ko lang nutong kawatan dako wa na. Lagi kuyawan ko adlo kay ko. Ang naging modus niya sir is nagtatanong possible directions or may pinapakita sa biktima para ma-cut off guard po. Sa kanya i-consummate yung niya, pagnanakaw niya po. Regalo raw ng kanyang anak ang kwintas na nasa 30,000 pesos ang halaga. Masakitan ko kasing-gasing. Umuslog ko. Ako inang gino. Umuslog ko sa inugan. Ako lang usag sila. Kahit nga ino lang gitugot na makuha ang kwintas. Ayon sa Tabogon Police, may lead na sila sa mga sospek at patuloy ang pagtugis sa mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! Hindi sumipot sa NBI ang nag-resign na head coach na si Tab Baldwin at ilan pang opisyal ng Ateneo Blue Eagles. Ipinatawag sila sa gitna ng investigasyon sa pagkamatay ng mga basketballistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, bakit daw hindi humarap sa NBI si Baldwin? Cheryl, no-show sa NBI si Tab Baldwin, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles. Ipinasabina ng NBI si Baldwin, mga coaching staff at players ng koponan kaugnay sa investigasyon sa pagkasawi ni na 2025 palarong pambansa MVP Rene Baterbonia at Nigerian-born cager Divine Adili. Ayon sa legal counsel ni Baldwin na si Attorney Carl Justine David, hindi nakasipot si Baldwin dahil anya he was not in good condition. Hindi na nagbigay ng eksaktong detalye si Attorney David kaugnay sa kalagayan ng kanyang kliyente. Sa kabila nito, tiniyak ni David na handang makipagtulungan ang kanyang kliyente sa investigasyon. Wala rin daw itong balak lumabas ng bansa. Sa Biyernes, June 19 ang bagong schedule ni Baldwin para humarap sa NBI. Narito ang pahayag ni Attorney David. So Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. Kasalukuyang may emotional distress naman umano ang isa sa coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Sandro Soriano, kaya hindi ito nakasipot sa sabina ng NBI. Sinabi yan kanina ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Rojas. Dala ni Rojas ang sertipikasyon mula sa Ateneo Office of Guidance and Counseling na isinumite sa NBI bilang patunay na kasalukuyang sumasailalim si Soriano sa treatment at counseling. Sa kabila nito, nananatiling handa umano si Soriano na makipagtulungan at inaasahan nga na haharap sa Huwebes, June 18. Tanging abogado rin ang isa pang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Reynaldo Jacinto ang dumulog sa NBI kanina. Paliwanag ni Attorney Pelayo Lawrence Quizon, nag-request ng panibagong schedule ang kanyang kliyente dahil sumabay sa sabina ng CIDG ang kanyang schedule ngayong araw. Samantala, sa mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, tanging si Elise Josiah o EJ Kapihe pa lang ang nakarating sa NBI. Kasama ni Kapihe ang kanyang mga magulang at abogado. Tumanggi siyang magpaunlak ng panayam sa media pero nagbigay naman siya ng maikling mensahe. Pakinggan natin. I just want to make a statement that I stand with my Ateneo men's basketball team.
Although I've only been here a short time, and through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. We mourn our fallen brothers, Divine and Renee, and we'll carry them for the rest of our lives. Personal din nagpunta sa tanggapan ng NBI Homicide Division sa headquarters mismo ng NBI sa Pasay si Epo Quimpo. Siya ang dating team manager ng Ateneo Blue Eagles na ipinasabina din ng NBI. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media si Quimpo, pero sa Friday ang kanyang bagong schedule sa NBI para magbigay ng kanyang salaysay. Napag-alaman din natin mula sa isang reliable source na wala umano si Quimpo sa bansa nang mangyari ang insidente sa Dipaculao, Aurora. Handa raw siyang magsumite ng mga dokumento bukod pa yan sa kanyang salaysay. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Kung no-show ang dating coach na si Tab Baldwin sa CIDG kahapon, humarap naman ngayon ang ilang dating players ng Ateneo Blue Eagles. Paglilinaw naman ng CIDG, hindi sila pinasapina kundi inimbitahan lamang. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, anong pinag-usapan ng mga dating player at ng PNP CIDG? Julius, sumarap nga sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga dating player ng Ateneo Blue Eagles. Kasunod yan ang imbitasyon sa kanila ng CIDG bilang mga resource person. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang sunod-sunod na magdatingan ang mga dating players ng Blue Eagles. Kinuha ang kanilang salaysay sa karanasan sa Malabut Camp o military training sa taunang team building sa ilalim ng supervision ni Head Coach Tab Baldwin. Kabilang sa mga nakumpirma natin na dumating dito, sina Anton Asistio, Mike Nieto, Gio Chu, Kyle Ong at Tyler Tio. Dumating din sina Lars Vielvang, Kimani Ladi, Dom Escobar at Josh Lazaro. Paglilinaw ng CIDG, ang imbitasyon ay hindi nangangahulugang may sapina ang mga basketballista. Hinihingi lamang ang kanilang kooperasyon para makatulong sa investigasyon sa pagkalunod ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon naman sa PNP, nagdesisyon ang hepe ng CIDG na hindi muna isa sa publiko ang mga salaysay ng mga resource person. Yan ay para hindi raw makompromiso ang investigasyon. Gayunman, posibleng magsagawa ng press briefing ang CIDG sa susunod na linggo. Ayon naman sa abogado nila Dom Escobar at Kimani Ladi na si Attorney VJ Topacio, nakipagtulungan at nakiisa ang lahat ng malalaro na dumating ngayong araw. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Topacio. They fully cooperated actually. They gave their statements and yun lang naman po yung mabibigay ko na. So sir, I would like to clarify lang, under oath po ba sila? Under oath po lahat ng statements. Julius, makikita nating inabot ng maghapon ang naging investigasyon sa mga manlalarong inimbitahan sa CIDG ngayong araw. At pasado alas 4 kanina ay nakita natin ang pag-alis ng ilan sa kanila. Ngunit tumanggi ang mga ito na magbigay ng pahayag. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. 2 ang patay habang 3 ang sugatan sa pananambang sa Albuera, Leyte. Base sa investigasyon, nasa iisang sasakyan ang mga biktima at dumaan sila sa barangay Salvacion ng paputukan ng mga salarin. Dead on the spot ang 2 sa mga biktima na tinamaan ng bala sa ulo at leeg. Dinala naman sa ospital at patuloy na nagpapagaling ang 3 nilang kasama. Mabilis na tumakas sa mga salarin sa kabundukang bahagi ng bayan. Naaresto naman sa hot pursuit operation ang isa sa kanila na kinilala lang sa alias na Totoy. Natuntun siya sa tulong ng impormasyon mula sa concerned citizens. Tinutugis pa ang isa niyang kasabwat na si alias Berto. Patuloy pa ang investigasyon para malaman ang motibo sa krimen. Patay ang lasing na lalaking nabagok matapos mahulog sa motorsiklo sa Iloilo. Habang sa Cebu, nadisgrasya rin ang isang motor matapos namang sumalpok sa pick-up. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Nitong madaling araw sa barangay Villa Dulid sa Carcar City, Cebu, tumawid ang kalsada ang 2 sakay ng motorsiklo ng biglang nabundol ito ng pick-up. Tumilapon ang rider at angkas niya. Lumabas naman ng pick-up ang mga sakay nito at tila tiningnan ang kalagayan ng mga biktima. Dinala sa ospital ang 2. Nadaan sa areglo ang nangyari.
Cebu City pa rin, nasapol din sa video ang banggaan ng dalawang motorsiklo. Beating the red light kasi ang isa sa mga motor. Parehong natumba ang mga rider at kanilang mga angkas. Nasa maayos naman na silang lagay. Sa Iloilo naman, bumangga sa concrete pipe ang motorsiklong yan. Base sa investigasyon, nakasakay sa motor ang magpinsan. Lasing ang angkas na si Romnick. Nakatulog daw ito hanggang sa nahulog sa motor at nabagok. Dito na sila nadisgrasya. Nadala pa sa ospital si Romnick pero dead on arrival. Sugat na naman ang rider dahil magkakamag-anak ang dalawa na daan sa areglo ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Visayas! Kahit mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagpatawag ng special session sa Senado, pag-aaralan pa raw ng Cayetano Block kung dadalo sila. At bago yan, naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema para hilinging huwag kilalanin ang quorum ng Gatchalian Block. Pero kapansin-pansing, hindi kasama sa mga nagpetisyon sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar. Sa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Ito ang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano sa paksyon ni Senator Win Gatchalian. Ilang minuto yan matapos niyang i-anunsyo na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng status quo ante-order. Ibig sabihin, hinihiling ng Cayetano Block sa Korte na ibalik sa dating sitwasyon ng Senado. Layon daw nilang maprotektahan ng independence ng Senado at masiguro na hindi nababaliwala ang konstitusyon. The policy na ang Senate ay mailagay sa ilalim ng Malacanang at yung 12 daw ay pwede, hindi 13. So may statement po kami, it's also posted dito sa Facebook. So yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. We believe in the system. Pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari wild west. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming barel, sino mas maraming pera. Sa nasabing petisyon kabilang sa hiniling ng kampo ni Cayetano sa Korte Suprema ay ideklarang null and void o walang bisa ang sesyon na isinagawa noong June 3. Kasama rin sa pinapawalang bisa nila Cayetano ang pagkakaroon ng quorum sa nasabing sesyon sa bisa ng pagkakaroon ng 12 senador. Maging ang paghalal kay Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President at ang naging buong balasan sa Senado ng binoykot nila ang sesyon, kabilang din sa pinapa-null and void ang paghalal sa bagong chairman ng mga komite. Muli ring iginiit ng Cayetano Block sa kanilang petisyon na dahil walang bisa ang nangyaring sesyon noong June 3, nananatili si Senator Alan Cayetano bilang Senate President, si Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore, si Attorney Jose Luis Montales bilang Senate Secretary at lahat ng chairpersons ng komite bago sila mapalitan noong June 3. Hiniling din ng kampo ni Cayetano na lahat ng chairpersons na itinalaga ng Gatchalian Block ay dapat daw na tumigil sa pag-perform ng functions and duties bilang committee chairman. Hindi rin daw dapat magpatupad ng anumang resolusyon na inaprubahan noong June 3 o anumang measures na inaprubahan ng liderato ng Senado na nahalal noong parehas na araw. 9 na miyembro lang ng Cayetano Block ang pumirma sa nasabing petisyon. Kabilang dyan sina Senators Alan at Pia Cayetano, Loren Legarda, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar. Kapansin-pansing hindi kasama sa petitioners sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar na kasama sa Cayetano Block. Naka-out of the country daw ngayon si Senator Mark Villar. Kung matatandaan itong weekend, una nang nagpahayag si Senator Villanueva na dadalo sa special session na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo mula sa Gatchalian Block, hindi nagpahayag ang senador na lilipat ito sa kanilang paksyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Senators Joel at Mark. Bukas nakatakdang magsagawa ng special session ang Kamara at Senado bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Gatchalian, kabilang sa mga kailangan nilang magawa bukas ay ang pag-aproba sa mahalagang panukalang batas at resolusyon. Kabilang na dyan ang pagbibigay ng dagdag tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Gayon din ang pag-aproba sa promosyon ng may 5 general na natenga ng ilang linggo. Sa kabila niyan, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pag-aaralan nila kung a-attend sila sa special session. Pero ini-encourage daw ni Senator Gatchalian ang lahat ng kanyang kasamahan sa Senado na dumalo bukas. Nag-issue ako ng statement encouraging all senators regarding kung majority, minority ka to attend. These are very important matters, lalo na yung sa CA. In fact, yung sa CA,
lumampas na nga sa doon sa time na dapat ibigay natin sa mga generals. But importante kasi ito, no? Hindi sila mapropromote at makaka-apekto to sa kanilang mga gagawin later on. Matipid naman ang sagot ni Gatchalian sa tanong kung may 13 na ba sila at makakapaghalal na ba bukas ng Senate President. Sabi ng senador, tignan na lang daw bukas. Pero kahit daw hindi dumating ang Cayetano block, tuloy ang special session. So paano kung hindi sila umattend yung block nila, makakapagpatuloy pa? Yes, because of the yung Avellino case, may quorum tayo. Pero ang kampo ni Senator Cayetano tanggap daw kung may 13 na ang Gatchalian block. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or front and center natin to. Dahil may special session bukas, muli namang kinwestiyon ni Cayetano ang sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Nagbigay lang ako notice na Thursday may Blue Ribbon Committee hearing sa Session Hall, biglang may threat na daw. Pero hindi ma-confirm ng ibang security forces. Pero bukas sa session, pwede nang ulit gamitin at pwede tayong lahat. Pero today and yesterday, bawal na ang mga senador may bisita. So hindi ba lockdown din yon? Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlocking ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila eh. Pero nanindigan Senator Gatchalian sa natanggap niyang impormasyon sa banta sa seguridad sa Senado. Mismong AFP at PNP daw ang nagrekomenda na ituloy ang heightened security measure sa Senado. Ang trabaho kasi is maging paranoid para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. So I'm doing this in order to make sure na safe ang mga empleyado natin at premises natin. Ginagawa ko every week, nagko-coordinate kami with the agencies. I'll coordinate with this intelligence agency. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Umuugo ngayon ang bali-balitang magkakaroon daw ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. At kabilang umuno sa mga napipisil na maging kalihim ay si dating Congressman Joey Salceda. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I am taking a very high position in the administration. Yan ang ending speech ni dating Albay Congressman Joey Salceda sa idinaos na programa sa Pulangi, Albay noong Independence Day. Hindi na yan pinaliwanag pa ni Salceda. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na posible siyang magtalaga sa administrasyon ng mga kumandidato noon na hindi nanalo sa nakaraang eleksyon. Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. Pero mas lumakas pa ang ugong ng nagbabadya umanong balasahan nang mag-post din sa Facebook ang kolumnistang si Mon Tulfo tungkol dyan. Kasama sa pinangalanan niya si Salceda na magiging Finance Secretary umano. Pero ayon daw sa source ni Tulfo, hindi pabor si Executive Secretary Ralph Recto kay Salceda, kaya pinag-iisipan pa raw yan ni PBBM. Sa post pa ni Tulfo, sinabi nitong magiging DPWH Secretary naman si John Vic Remulla. Ibabalik naman sa DILG ang dati rin itong kalihim na si Benher Abalos. Balik DOTR din daw ang ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Habang ang ngayon Finance Secretary Frederick Go ilalagay umano sa Department of Trade and Industry. Ayon pa kay Tulfo, ire-reveal ni PBBM ang mga yan sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa susunod na buwan. Dagdag pa ni Tulfo, mananatili pa ring DOH Secretary si Ted Herbosa sa kabila ng aniyay kaliwat ka ng batiko sa kalihim. Sinusubukan pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang palasyo at ang mga nabanggit na pangalan tungkol sa umuugong na balasahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa Kazan City sa Russia. Kasabay yan ng ASEAN-Russia Summit na gaganapin doon simula bukas hanggang Huwebes. Ayon sa ASEAN 2026 spokesperson na si Dominic Xavier Imperial, inaasahang talakayin ng dalawang lider ang kooperasyon sa food at energy security.
pati na kung paano pang pagtitibayin ang relasyon ng dalawang bansa, lalo't ginugunita ngayong taon ang ika-5 dekada ng Philippine-Russian diplomatic ties. Dahil Pilipinas ang kasalukuyang chair ng ASEAN, pangungunahan naman ni Marcos ang mismong summit kasama si Putin bilang co-chair. ASEAN leaders and President Putin are expected to review the progress of ASEAN-Russia strategic partnership and discuss ways to further strengthen cooperation in areas of mutual trust. Sa ibang balita naman, sa pool sa CCTV ang lalaking tumangay sa isang nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Natunton ang suspect nang ilaglag siya ng mismong kaanak niya. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Ito ang kuha ng CCTV sa Sergeant Esguerra Avenue sa Barangay South Triangle. Natsyempohan ang isang lalaking nakaitim na jacket na papunta sa isang parking area. Sinakyan niya ang isang motor at saka umalis. Ang kaso, hindi pala sa kanya ang motor. Bali yung biktima natin ay nagtatrabaho sa isang construction. Pinarada niya yung motor doon sa gilid and babalikan niya sana kasi mag-inspect daw siya. So, yung babalikan niya, naalala niya, yung susi pala ay naiwan. Nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area. Sa follow-up operations, natunto ng mga pulis ang suspect. Mismong kaanak nito ang nagturo kung nasaan siya. Nahuli ang suspect sa Rodriguez, Rizal. Malaking tulong yung CCTV. Simula dun sa area hanggang sa napunta kami sa Tatalon, sa Barangay Tatalon. And doon niya kasi parang may binigay na o may hiniram siyang helmet sa area na yon. So nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya. Kinilala ang suspect na si alias Joey, 22 anyos. Hindi na na-recover sa kanya ang ninakaw na motor dahil naibenta na raw ito. Ginawa ko po. Kasi? Kasi po sadyang pangangailangan lang din po namin eh. Saan mo dinala yung motorsiklo? Sa Montalban po. Kausap na po nila yung pinagbentahan ng motor. Magkano mo nabenta? 14K po. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. Patuloy din ang investigasyon kung talagang ibinenta ng suspect ang motor. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! Tinadtad ng saksak ng kanyang kinakasama ang isang babae sa Santa Maria, Laguna. Depensa pa ng suspect, sinasaktan daw siya ng ka-live-in pero tinablayan ng anak ng biktima. Yan at iba pang balita sa Frontline Report ni Mobile Journal, Kayla Makantan. 18 saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Yan ang ikinasawi ng 32 anyos na ginang sa barangay Bagong Pook, Santa Maria, Laguna. Sa paunang investigasyon, nagkasagutan sila ng ka-live-in noong linggo ng gabi dahil sa natanggap na text message sa cellphone ng lalaki. Base po sa ating mga witness ay nagkaroon po ng tatalo yung mag-live-in partner kung saan ay humantong sa pananaksak. After nasaksak niya yung live-in partner ay tumakbo siya ng hindi niya alam saan papunta. Sumuko na kahapon ang suspect sa kanilang vice mayor. Nagawa niya raw ang krimen dahil sa madalas umanong pananakit ng biktima. Madalas daw po silang nag-aaway. Sabi niya, napuno na ako sir, nagdilim na yung aking paningin. Pero sabi ng anak ng biktima, bago ang pananaksak, binubugbog pa umano ng suspect ang kanyang ina. Kulong na ang suspect na nakaharap sa kasong murder. Sa Santiago City, Isabela, sugatan ng isang ginang matapos ding pagsasaksakin ng kinakasama. Pinipilit daw ng suspect na kausapin ng babae pero ayaw ng biktima. Dito na siya sinakal sa pinag-uundayan ng saksak. Naitakbo naman sa ospital ang biktima at patuloy na nagpapagaling. Sa sinumang makapagbibigay impormasyon sa suspect, agad lamang idulog sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa unang pagkakataon, nagsalita na ang dalawa sa miyembro ng Ateneo basketball team na kasama sa training camp sa Dipaculaw, Aurora. Sa panayam ng Let's Talk with Pia Ontiveros ng The Pod Network, kinuwento ng players na sina Kiefer Alas at Sam Reyes kung ano nga ba ang nangyari na nawi sa pagkamatay ng student athlete na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa dalawa, hanggang hita lang ang lalim ng tubig nang biglang lumakas ang alon. Ilang beses daw silang pinaghahampas ng alon at hinatak papalayo. Tinangka pa raw nilang lumangoy pabalik ng Pampang pero nahirapan na sila
hanggang sa nagpanik na sila at nagkahiwa-hiwalay. Yung first wave po talaga kasi we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Nung second wave po, doon na po talaga namin na-realize na something was wrong because Kyle had already said na help na. Opo. Ganon. Third wave po. That's when everyone started screaming na po. Coach John was screaming us to go to the right, but kahit anong gawin po namin, Di kaya po. we were getting Go, in the current. ano sabi ni Coach John? Go to the right. What right? We were Near the walking beach. like towards the sand. The shore. Okay. And you were all trying to swim? Yes po. You couldn't touch the bottom of the... No. I think that's when it all started, no? Yeah, parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 sina Tom Hanks at Tim Allen para sa Toy Story 5. Ibinahagi nila ang sikreto sa isang long-lasting friendship. Habang si Taylor Swift naman na kumanta ng official soundtrack, malalim din ang hugot. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori exclusive. Interview the Tim and Tom. Okay. All right, good morning from the Philippines. You got us. Dream interview ba ka mo? Paldo ang News 5 sa kwentuhan galore with icons Tom Hanks at Tim Allen, aka Woody at Buzz Lightyear lang naman ng Toy Story 5. Wow! Napa-infinity and beyond nga tayo nang matanong ang dalawa sa kanilang 30-plus year-long friendship. It's been too long, cowboy. It's all about connections. You never let go of those connections. You make them and you keep them for the rest of time. You pick up right where you left off. You don't have to get to know each other again. You know each other in and out. When your friend calls, you are there for them. At ang top 3 secrets daw nila for long-lasting friendships. Be honest. Be kind. Wow. Why is he so smart? You got to be there. Presence. Presence. Yes, nice. 1995, nang unang ipinalabas ang Toy Story na nagbago sa mundo ng animation forever. Makasaysayan ng pelikula dahil ito ang kauna-unahang fully computer animated feature film sa buong mundo. At mula noon, ilang henerasyon na ang lumaki kasama ni na Woody, Buzz Lightyear at ang kanilang mga di malilimutang makikipagsapalaran. At ngayon, sa Toy Story 5, isang makabagong hamon ang kakaharapin ng mga paboritong laruan. Dahil kung dati ay mga bagong laruan ng kanilang kalaban, ngayon naman ay ang technology. Dahil papasok sa kwento si Lilypad, isang high-tech gadget na aagaw sa atensyon ng batang si Bonnie at susubukin ang halaga ng paglalaro, pagkakaibigan at imahinasyon sa panahon ng mga screen. There is no substitute for playing with somebody else, a game that you are sharing, or just an imaginative thing. I think one of the great things about our current Toy Story movie is the import of those horses that are up on the shelf for someone that every one of them has a personality. If you don't have that in your life and all you have is some version of, Brick Breaker, you Brick Breaker, how about that? Or, Minecraft or whatever it is, you're really missing, it was on the BlackBerry. Do you remember BlackBerry? You really are missing out on one of the pleasures of being alive, and that is play. Gaya ng karamihan sa atin, isa rin si Taylor Swift sa ika nga ay pinalaki ng Toy Story. Trending nga ang kanyang duet with the OG Randy Newman ng You've Got a Friend in Me. Some folks might be a little bit smarter than I am. No one's smarter than you. Nakikiisa si Taylor sa pagsulong ng mensahe ng pelikula, gaya ng ginawa niyang kanta na I Knew It, I Knew You para sa Toy Story 5. I think that it would be really awesome if they thought of somebody that they had amazing memories with that they haven't seen in a long time, or someone that they miss, knowing that that person could come back into their life, or just the feeling that sometimes people's paths
diverge, and that doesn't mean that that's the last time that you get to feel those memories or know that person. And sometimes when you look back on your childhood, those memories, that's special in itself. Showing na ang Toy Story 5 bukas sa mga sinihan sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Good to see them. Susunod, pasintabi po sa mga naghahapunan. Restaurant sa Baguio nag-serve ng sinigang na may sangkap na daga. Vice President Sara Duterte at kanyang mister, meron daw higit 50 baril na nakarehistro naman pero hindi idiniklara sa SALN. At Star Works artist Celine David, bakit emosyonal sa premiere night ng Home Along the Riles, the reunion movie? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Walang habas na nanaksak na mga kaeskwela ang 14 anyos sa Dalagita sa General Trias, Cavite. Palaisipan naman kung ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang krimen. Live mula sa General Trias, Cavite, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, ilan ang nadamay sa pananaksak ng suspect? Julius, 7 grade 5 students nga ang naging biktima matapos walang habas na pagsasaksakin ng isang menor de edad na dalagita dito nga sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Ayon nga sa inisyal na investigasyon ng General Trias Police, pasado alas 8 ng umaga nang mangyari ang insidente kanina. Bigla na lang daw pumasok sa classroom ang babaeng grade 8 student at walang habas na pinagsasaksak ang mga kaeskwela. Nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 7 biktima. Tiyempong wala ang teacher sa classroom nang mangyari ang pananaksak dahil nagsasagawa umano ng meeting ang kanilang principal. Agad na isugod sa ospital ang mga biktima na kasalukuyan pang nagpapagaling. Patungkol naman sa motibo ay tila wala naman daw bullying na involved lalo't bagong lipat lamang daw o transferee ang dalagita ngayong pasukan. Hindi rin daw direktang kakilala o kilala ang mga biniktima niya. Agad namang pinauwi ang mga mag-aaral nang mangyari ang insidente. Tumanggi namang humarap sa aming team ang school management. Julius, sa ngayon nga ay nasa mabuting kalagayan na daw yung 7 batang mga biktima ng pananaksak na ito. Samantala, nasa kustudiya naman ng City Social Welfare and Development Office ng General Trias ang biktima. Bukod pa dyan, nagbigay na rin ng statement ang paaralan at sinabi nga nila na humihingi sila ng paumanhin sa nangyari at pasensya, lalo na nga sa mga ibang estudyante rin na naka-witness nung nangyaring insidente. Mula bukas hanggang sa darating na June 19 daw ay wala munang pasok ang naturang eskwelahan. Samantala, nagbigay na rin ng statement ang regional office ng PNP at ayon nga sa kanila ay isolated case daw ang nangyaring insidente ito at masusiraw ang kanilang magiging investigasyon. Yan muna ang latest mula dito sa General Trias. Balik sa'yo, Julius. Salamat, Ian Suyu. Hindi raw bababa sa 50 ang mga baril ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Nadiskubre ng House Prosecution Panel na nakarehistro raw sa mag-asawa ang mga baril pero hindi naman idiniklara ng bise sa kanyang SALN. Nasa frontline ng balitang yan, si Maan Enriquez.
52, ganyan karami ang mga umano'y baril ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na hindi raw idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BICE. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, 23 sa mga baril na yan ay nakarehistro sa BICE habang 29 sa kanyang asawa, kabilang sa listahan ang mga shotgun, rifle, pistol at revolver. Ayon kay Ridon, natisod nila ang impormasyon nang makitang may mga nakalistang baril ang mag-asawang Duterte Carpio sa PNP Firearms and Explosives Office. Pero hindi raw nakadeclare ang mga ito sa SALN ng BICE sa anumang taon mula 2007 hanggang 2025 habang siya'y opisyal ng gobyerno. Si Ridon ang tatayong lead sa article ng Unexplained Wealth at non-disclosure ni VP Sara. Madidiin ho talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong SALN. So, ibig sabihin, bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya pong SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. Kasama sa ipasasabina ng prosekusyon ang eksaktong listahan ng mga baril, pati mga tauhan ng PNP Firearms and Explosives Office. Gayon din ang mga firearms dealer o kung kanino nabili ang mga baril, pati na ang valuation expert para matukoy ang halaga ng mga ito. Kasama ang mga bagong ebidensya sa isinumiting pre-trial brief ng House Prosecution Panel sa Senado kahapon. Aabot sa 57 ang kabuoang listahan ng mga witness. Malaking bilang ng mga testigo ay para sa confidential fund misuse at unexplained wealth. Ayon kay Ridon, kahit pa ang depensa ng BICE ay nakalump ang mga nasabing baril sa kategoryang others, sa kanyang SALN, sobra-sobra pa rin daw ang halaga ng mga ito. Mabigat po yung usapin ho nung non-declaration kasi una sa lahat, binabanggit ho talaga nila doon sa kanila pong pre-trial brief na talaga everything had been disclosed in the SALN of the Vice President. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item. Nauna nang lumabas sa pagdinig ng House Justice Committee na nasa 6.7 billion pesos ang na-flag ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio mula 2006 hanggang 2025. Kahit na may mga lumabas na pera, ay dapat daw idineklara pa rin ng BICE ang nasa halos 2.9 billion pesos na net cash inflow, bagay na hindi raw ginawa ng BICE. Nananawagan naman ang kampo ng BICE na wag nang isama ang mga bagong ebidensya na nakalap ng House Justice Committee gaya ng AMLAC records. Giit naman ni Ridon, walang legal basis itong kanilang panawagan. They want the evidence to be basically be constrained only to what had been submitted in the original impeachment complaints. Tingin ko po nakakatawa yun. Wala po basis yun na in the rules. In fact, sila nga ho magpa-file ho ng sarili po nilang mga ebidensya, nagpapatawag ng sarili po ng witness, magpapasabi ng sarili po nilang mga dokumento. Sa Webes, June 18, nakatakdang pumunta ang lahat ng House prosecutors sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pinadadalo rin ang defense team ni VP Sara. Dito pag-uusapan ang mga listahan ng kanilang mga testigo, ebidensya, maging ang mga trial dates at iba pang mga detalye para hindi na pagdebatihan pa sa mismong araw ng paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, tayo po ay nananatiling nasa monsoon break o yung pag-atras at tuluyang paghina ng ating habagat. Ito pong ating habagat ay nandito lamang sa may area ng Vietnam at Southern China at hindi po yan umaabot sa atin. Ito lamang pong easterlies, ang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Nagdudulot po yan ng mainit at malinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at meron din po yan mga posibleng pagulan at thunderstorms, particularly dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy po yung ating monsoon break. Hindi po aabot sa atin ang habagat sa mga susunod na araw hanggang sa weekend. Pero meron po tayong binabantayang panibagong sama ng panahon na posibleng mabuo at pumasok sa ating area of responsibility ngayong weekend
hanggang sa susunod na linggo. Pero ito po ay hindi natin nakikitang maglandfall o tumama sa lupa at hindi rin natin nakikitang maging isang malakas na bagyo. At sa ngayon, hindi rin po natin yan nakikitang magpalakas pa o humila ng ating habagat. Mananatili pong mahina yung ating habagat ngayong araw na ito hanggang sa susunod na linggo. Ito pong ating easterlies ay nagdudulot po ng mainit at malinsamang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, natitirang bahagi o southern portion ng Luzon at Mindanao. Pero meron tayong mga posibleng thunderstorms sa ilang bahagi ng eastern Visayas, kasama na po dyan ang Dinagat Islands, maging dito sa western section ng Mindanao. Dito naman sa Luzon, possible po yung ating mga pulo-pulo o yung mga isolated nating mga pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Ito po yung mga pagulan na hindi naman masyadong nagtatagal, pero mag-ingat pa rin po tayo dahil kapag meron tayong mga thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na posible rin po magdulot ng pagbaha, especially sa mga low-lying areas at possible din po magdulot ng mga flash floods. Dito nga sa Metro Manila, mananatili po ang maaliwalas na panahon bukas ng umaga, magiging maganda po ang sikat ng araw, magpapatuloy po yan hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang ating panahon at bahagyang tumataas yung ating tsansa ng pagulan at thunderstorms. Ito po ay mga isolated lamang pero sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Dahil panahon po ng tag-ulan ngayon at usong-uso na po yung mga pagulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mapapanood na sa mga sinehan ang pagbabalik ng iconic Cosme family sa Home Along Dariles The Reunion. At kabilang nga po sa bagong miyembro niyan ang kapatid star na si Celine David. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 correspondent Von Belinario. Happy and proud si Starworks artist Celine David na maging bahagi ng Home Along Dariles The Reunion. Naging emosyonal ang kapatid star nang mapanood for the first time ang pelikula sa premiere night nito. Sobrang naiyak ako sa dulo kasi grabe mararamdaman mo yung pagmamahala ng yung pamilya, yung realidad na pag-aaway din ng magkakapatid, yung pag-aalala ng isang nanay, mafe-feel mo talaga siya. So, totoong pambansang pamilya nga talaga itong Home Along Dariles. Gaya ni Celine, bumuhos din ang emosyon ng iba pang cast ng pelikula. Katulad ng veteran star na si Nova Villa at Optimum star Claudine Barreto. Maganda, may lesson. Kaya doon ako. Tsaka yung sa tagal namin na nawala. Correct. Tapos yung comeback. Iba yung nararamdaman namin. Ang pamilya hindi talaga nasa dulo. And siguro ito yung pamilya talaga. Hindi, ito ang pamilya na meron ako ngayon. So, thankful ako. Mapapanood ang Home Along Dariles The Reunion bukas sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, dayuhang turista sugatan matapos mahulog sa naputol na zipline. Senator Cheese Escudero, idinawit na rin ng mga umunay bagman ni Zaldico. Naghatid din daw sila ng male-maletang pera sa bahay ni Escudero. At pasintabi po sa mga naghahapunan, sinigang sa isang restaurant sa Baguio, may sangkap na daga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kung si Senator Loren Legarda tinanggal sa listahan ng mga tumanggap ng maleta, pinangalanan naman ngayon si Senator Cheese Escudero ng mga bagman umano ni Zaldico. Lumabas yan sa isinagawang People's Forum ni dating Congressman Mike Defensor na muntikan pang hindi matuloy. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Usapan nyo! Puro sikreto! Nakakapwisit na kayo!
Gigil na gigil ang lalaking yan nang hindi papasukin sa isang events place sa Mandaluyong kaninang umaga. Ayos pa nga yung venue. Tutuloy. Kaya inaayos pa. Pag-usap pa tayo sa may-ari ng venue. Init kasi dito eh. Ang naturang lugar kasi ang pagdarausan ng sinasabing Blue Ribbon Committee hearing o ang komiteng nag-iimbestiga ng flood control scandal na pangungunahan sana ng ilang senador kasama sa dating Congressman Mike Defensor. Alas 10 ng umaga dapat aarangkad ang sinasabing pagdinig pero hindi pinapasok dyan ng mga nakaantabay na vloggers at mainstream media. Nagbarikada nga mga pulis. Bukod sa seguridad kasi, halos okupahin na ang bike lane ng EDSA sa dami na naghihintay para sa pagbubukas ng gate ng lugar. Pero maging si dating Governor Chavit Singson, hindi rin pinagbuksan ng gate. Kaya giit niya, lilipat ng venue para lang ituloy ang pagdinig. Muli rin niyang iginiit na ang mastermind umano ng trilyong pisong flood control scandal ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Ang magnanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr. Sila ang utak, kaya sila napipigil. May prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. Totoo lang sinasabi ko, kung ikulong ako, okay lang. Patayin ako, okay lang. Masabi ko lang ang totoo. Dumating din si Senator Amy Marcos na nagawa lang sumilip dahil hindi rin pinagbuksan ng gate. Dito na muling nagkatensyon. Naghahanap kami ng mapayapang pamamaraan na ituloy ang pagdinig ng iba't ibang testigo hinggil sa flood control. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit dahil sigurado ako anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sa ngayoy deleted post ng events place na Double Gem EDSA, sinabi nitong hindi matutuloy ang naturang event sa kanilang lugar. Nilinaw din itong wala silang koneksyon sa organizer nito. Pero pasado alas 11 ng umaga, nagbukas ang gate ng events place nang dumating ang mga sasakyang sakay ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Sinabayan pa yan ng sigaw ng mga taga-suporta na Mabuhay! Mabuhay ang Porky Marines! Mabuhay! Mabuhay ang Porky Marines! makalipas ang halos 4 na oras, tuluyang pinapasok na rin ang ilang vloggers at media sa events place. Kung tutusin, pwede naman magsagawa ng committee hearing ang mga senador sa labas ng Senate building. Yan ay kung may pahintulot ng Senado, may lehitimong dahilan para lumapit sa mga testigo at may mga dadalong mga committee staff at Senate Secretariat para sa proper recording. Ang problema, no-show ang sinumang senador. Hindi na rin tumuloy si Senator Amy kahit binuksan na ang gate. Ang sinasabi nilang Blue Ribbon Committee, wala ang kahit sinumang chairman nito. Mapa Cayetano Block na si Senator Pia Cayetano at ang Vice Chair nitong si Senator Rodante Marcoleta o ang Gatchalian Block na si Senator Erwin Tulfo. Kaya ang inaasahan sa ng hearing na uwi sa pulong at press conference na lang na inorganisa ni Defensor. Ang paliwanag niya ngayon, ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap, maraming panggigipit. Kung una, Blue Ribbon Committee hearing ang tawag, ngayon, People's Forum na. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo. Sa mismong forum, nadagdagan ng 4 ang 18 nagpakilalang bagman. Dito, idinawit na si Senator Cheese Escudero. Ano, kaninong bahay ito? Bali, nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Cheese Escudero, sir. Diyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Hindi rin nabanggit si Escudero sa naunang ginawang pagdinig ng Cayetano Block sa Senado. Lumutang ang kanyang pangalan matapos itong umanib sa Gatchalian Block na siyang naging susi para makabuo ng quorum. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Cheese. Pero nauna nang itinanggi ng senador na may natanggap siyang mali-maletang pera. Dawit na rin si COMELEC Chairman George Garcia. Ang dala po namin ay yung hand carry hand carry bag na kulay itim. Ang una pong lumapit sa amin ay
yung driver niya. Then, binuksan ni Martik yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia, yun pong nasaksihan ko doon. Isa-isa rin nilang ipinakita mga larawan ng sinasabi nilang pruweba ng delivery. Mula sa pagsakay sa mga helicopter at van na pagmamayari ni Koo, isa pang revelasyon umano na bukod sa mga politiko, diretsahan din pinangalanan ng mga testigo umano ang 2 media personalities na nakatanggap din ng pera mula kay dating Congressman Zaldico. Nagbabudget yan sa speaker para sa mga media through Congressman Zaldico. Sa mga media personality na nagdag ko doon si Ramon Tulfo. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Tao ba yun o ano, balika? Sa Jamie po, Marami kasi Jamie. magkakapareho ng pangalan. Marami, no? News anchor po, Jamie. Handa raw humarap ang ngayon 22 na nagpakilalang bagman oras sa magpatawag ulit ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang People's Forum na yan, hindi nagustuhan ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Anya, niloloko ni Defensor ang taong bayan, kaya pinag-aaralan nila ang legal action laban dito. Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay ng balitang iyan, itinanggi ng abogado ng mga nagpakilalang bagman na ngayon lang nila idinawit ang pangalan ni Senator Chis Escudero sa mga tumanggap umano ng mali-maletang pera sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Levito Baligod, kasama si Escudero sa naunang joint affidavit ng mga umano'y Maleta Boys. Dati namang nandun yung pangalan niya sa joint affidavit, di ba? So nagbigay lang sila ng konting pruweba, no? Mga pictures para mapatunayan na pumunta talaga sila doon. Pero yung iba pang mga litrato, mga videos ay bibigay na lang namin sa Office of the Ombudsman, no? Samantala, tinawanan naman ng dating broadcaster na si Ramon Tulfo ang akusasyon ng mga nagpakilalang bagman. Sinabi niyang sanang araw ay totoo yan. Kinwestiyon niya rin ang ilang detalye sa naging payag ng mga umano'y bagman. Paano raw magkakasya sa supot ang 2 hanggang 3 milyong halaga ng pera? Idinawit din ng media personality na si Arnold Clavio. At ang buwelta ni Arnold, ngayon lang daw siya nakakita ng public hearing ng Senado na ang nagtatanong ay yung abogado at handler. Si Comelec Chairman George Garcia naman na idinadawit din ay sinabing titingnan niya ang development ng mga bagman bago siya maghain ng kaso. Siguro napaka-imposible doon kung isa lang pala nag-aakusa pero lahat sila nakapirma sa isang affidavit. Mga ganito po, press conference, napakadali po kasing manira at makapagsira ng pangalan pagkatapos bandang huli hindi naman pala mapapanindigan. Volleyball updates mga kapatid, kinuha ng Akari Chargers si Ann Monares para sa kanilang magiging kampanya sa PVL On Tour. Huling naglaro si Ann bilang bench setter sa Farm Fresh Foxies. Bago yan, matatanda ang nakuha rin ng kanyang kapatid na si Joan Monares mula UP bilang adisyon sa PLDT High Speed Hitters. Sa men's volleyball, nasign rin si Ateneo standout Kennedy Batas para sa Crisscross King Crunchers ng Spikers Turf. Matatanda ang naging MVP si Batas noong UAAP Season 87 sa men's volleyball division. Sa women's tennis, tinalo ng Team Pilipinas ang top-seeded Hong Kong sa kanilang kampanya sa Billie Jean King Cup 2026. Sa torneo, nakamit ni Pinay tennis player Tenny Madis ang unang panalo sa score na 7-5, 1-6 at 6-2. Bagamat nawali sa second matchup si Alexa Miliam, nabawi agad ito ni Shaira Rivera sa score na 7-6 at 6-4. Kasalukuyang 2-1 ang record ng ating mga pambato at nasa 8th seed ng Group 2. Kabilang ang Pilipinas sa higit 100 mga bansa na lumahok sa tournament. Susunod, baby sa Thailand patay matapos abandonahin na nakabilag sa initan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nawi sa disgrasya ang bakasyon sana ng isang dayuhang estudyante sa isang resort sa Bukidnon. Nahulog siya sa zipline na bigla na lang naputol. Narito ang Frontline Report. Alas 9 ng umaga nitong linggo sa isang resort sa Kitaw-Taw, Bukidnon, nagtulong-tulong ang mga grupo ng mga lalaki na buhatin at iakyat sa taas ng bahagi ng bundok ang isang lalaking nakahiga sa tela. Nakailang tigil pa ang grupo dahil tila nadudulas ang lalaki mula sa tela. Yan ang eksena matapos mahulog ang 25 anyos na dayuhan mula sa zipline ng resort. Nang makarating na sila sa resort, agad ding dinala ang lalaki sa isang ospital sa Davao City. Buti na lang, nagtamo lang siya ng minor injury at mga pasa sa katawan. Ang biktima, isang scholar daw na dumayo lang pala sa lugar para magsaya. Lumalabas sa paunang investigasyon ng mga pulis na bago pa man makarating sa kabilang bahagi ng zipline ang dayuhan, bigla na lang napigtas ang kable. Nahulog siya sa bangin na may 10 meters na lalim. Ayon sa mga pulis, may kalumaan na rin ang kable. Based on our initial assessment and investigation, parang may lapses yata kasi naputol. We agreed, for the temporary closure and assist order of that resort with the rights. Kahit nagpapatuloy ang investigasyon, bukas pa raw ang ibang pasilidad ng resort, gaya ng swimming pool, viewing deck at iba pa. Titiyakin daw ng mga autoridad ang kaligtasan ng mga turista bago muling ibalik ang operasyon ng zipline. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang resort. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Maringing itinanggi ni Senator Kiko Pangilinan ang koneksyon niya at ng kanyang pamilya sa flood control scandal matapos idawit ng mga nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Sa isang pahayag, iginiit ni Pangilinan na puro pasaring, puro aligasyon at puro palabas ang nangyaring forum. Anya, gusto lang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na siyang mag-iimbestiga sa flood control scandal. Dahil daw dinamay ang kanyang pamilya, makakatikim daw ng hindi lang pasaring, aligasyon o palabas na kaso sa korte. Git niya, pananagutan ng mga sangkot ang paninirang ginawa sa kanila. Sa ginawang forum kanina ng mga nagpakilalang bagman, ipinakita ang larawan ni Senator Pangilinan at ng kanyang asawang si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado ng kumpanyang konektado umano kay Zaldico. Pangungunahan ni football superstar Leo Messi ang title defense ng Argentina sa World Cup. Spotted na si Messi na nagpa-practice sa Amerika kasama ang kanyang teammates. Bago nito ay pinangambahan pang hindi makakalaro si Messi dahil sa injury na nakuha niya habang naglalaro sa Major League Soccer. Sakaling matuloy, ito na ang magiging ika-6 na World Cup tournament appearance ni Messi. Bagong record yan at makakatay niya si Portugal star player Cristiano Ronaldo. Posibleng ito na rin ang huling World Cup ni Messi na 38 years old na. At yan muna ang mga frontline news sa sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, mula pelikula rarampa naman sa entablado ang kwento ni Trisha Echevarria ng hit movie na Die Beautiful. At ang gaganap, dalawang drag superstar na siguradong pasabog. Magsasalitan nga po bilang Trisha, sina Vibe Jock Maxi Andreson at Viñas Deluxe. Si Maxi po ang winner ng Drag Race Philippines Season 3
At si Venus naman ang fan favorite mula Drag Race Philippines Season 1 at first runner-up ng Drag Race Philippines Legion Royale. Ang Die Beautiful musical ay stage adaptation ng hit film noong 2016 na pinagbidahan ni Paulo Ballesteros. Babalikan dito ang makulay, masakit at nakakaaliw na buhay ni Trisha bilang transgender woman at beauty queen. Mapapanood ang Die Beautiful the Musical sa June 2027. Susunod sa ating Jay Alaman, kilalanin ang nag-iisang trilyonaryo sa buong mundo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, sabi po nila kapag may pera ka, mabibili mo na ang lahat. Pero gaano ba karami ang lahat kapag ang yaman mo umabot na sa $1 trillion? Katumbas po yan ng 60 trillion pesos. Sa ngayon, si Elon Musk ang itinuturing na pinakamayamang tao sa buong mundo at kauna-unahang tao sa kasaysayan na umabot sa antas ng pagiging trilyonaryo. Paano po niya yan na-achieve? Umakyat ang yaman ni Elon Musk bunsod ng makasaysayang Initial Public Offering o IPO ng SpaceX. Ang IPO ay kapag ang isang private company ay binuksan para makapag-invest ang publiko. Bukod pa riyan, si Elon po ang largest shareholder ng luxury vehicle na Tesla. Mga kapatid, para mas madaling maintindihan kung gaano siya kayaman, isipin niyo po ito. Ang yaman ni Elon Musk ay halos doble ng buong ekonomiya ng Pilipinas sa isang buong taon. At kung hahati-hatiin yan sa lahat ng Pilipino, bawat isa po sa atin ay pwedeng makakuha ng mahigit kalahating milyong piso. Pero teka, kapag narinig natin ang pinakamayaman, mapapaisip ka rin, sino naman ang pinakamahirap? Isa nga po sa mga itinuturing na pinakamahirap na bansa sa buong mundo, ang South Sudan, kung saan ang karaniwang kita kada tao sa loob ng isang taon ay nasa humigit kumulang $716 o 43,000 pesos lamang. Kung minimum wage earner ka naman dito sa Metro Manila, 645 pesos ang kita mo kada araw. Alam mo ba na sa loob ng lagpas 4 na taon ay makakaipon ka ng 1 milyong piso? Pero yan po ay kung hindi ka gagastos ng kahit piso sa sweldo mo. Imposible, di ba? Etong masuntok sa buwan. Kung minimum wage earner ka at gusto mong maging trilyonaryo, kailangan mong magtrabaho na higit 4 na milyong taon. Wala namang masamang maging mayaman. Abay, sino bang may ayaw? Pero mga kapatid, ang kwento ng pinakamayamang tao sa buong mundo o ng kahit sinong sobrang yaman ay reality check sa laki ng agwat nila sa mga mahihirap. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Susunod, sanggol sa Thailand, patay matapos halos 9 na oras na ibinilad sa initan. At sinigang sa isang restaurant sa Baguio, may sangkap na daga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa mga naghahapunan, viral ngayon ang sinigang sa Baguio City na nakitang may
sahog na daga. Pinaiimbestigahan na yan ni Mayor Benjamin Magalong. Narito ang Frontline Report. Ngayong tag-ulan, aminin, isa sa mga pinakamasarap na gawin ay ang humigop ng maasim, mainit at nakaka-comfort na sinigang. Pero paano kung habang humihigop ka ng sabaw biglang may nakatitig sayong hindi hipon, hindi rin baboy, kundi daga? Yan ang tromang hindi in-order ng isang barkada sa Jungle Town sa Baguio City ayon sa viral na post nitong June 13. Ayon sa nag-upload, pagbalik daw niya sa mesa at paghalo sa kanilang sinigang, may kakaibang bagay siyang napansin. At nang tingnang maigi, napasigaw na lang daw sila at napamura pa ang isa nilang kasamahan. Biglang nagkagulo ang buong mesa. At ang mas masakit, nakahigop na raw sila ng sabaw. Parang imbis na asim ng sampalok, trauma ang naging aftertaste. Ayon pa sa kanilang post, umaasa sila na may lalapit agad na staff para tulungan sila. Pero ang akusasyon nila, wala raw lumapit, wala ring nagpaliwanag. At nang hilingin daw nila kung pwedeng umalis na sila dahil sa nangyari, na dead mapaumano sila. Ang video ng insidente, umabot na sa mahigit 600,000 views online. Dahil dyan, naglabas ng pahayag ang Jungle Town Baguio. Humingi ito ng paumanhin sa mga customer at inanunsyong pansamantala munang ititigil ang operasyon. Magsasagawa rin daw sila ng general cleaning at pest control para masigurong hindi na mauulit ang insidente. Pero hindi pa rin kontento ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dapat daw dumaan muna sa inspeksyon at makakuha ng sertipikasyon ng establishmento bago muling makapag-operate. Nadiskubre rin daw ng LGU na nagbukas pa umano ang restaurant isang araw matapos mag-viral ang insidente. Ay hindi naman pwedeng basta-basta na lang magbubukas. Kailangan ma-inspect uli. Sinabi naman sa akin na nagsara isinara. Kailangan talaga magkaroon ng certification na talagang malinis na siya. Ipapa-inspect ko uli kagad ngayon. At bibigyan ko uli ng sanction yun. Sabi pa ni Mayor Magalong, may kaukulang parusa raw para sa mga lalabag sa sanitation at food safety rules ng lungsod. Talagang mahigpit tayo dyan. So, after the investigation, magkakaroon ng paratang, magkakaroon ng punishment or penalty yung may-ari ng establishment na yon. At ganun din sa iba. I hope na this will serve as a lesson to all the other establishment that caters to food na kailangan talagang malinis. Kaya paalala ng LGU, kapag may napansin kayong hindi malinis na paghahanda o paghahandle ng pagkain, huwag lang i-post online. I-report din agad sa mga otoridad lalo't sa sinigang, ang dapat lang lumulutang ay gulay, karne at hipon. At dapat walang daga. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Halos kalating araw nakabilad sa initan ng isang sanggol na kalaunay namatay sa Thailand. Nasa pulpa sa video ang pag-abandona sa biktima. Narito ang Frontline News Abroad. Masdan ang kuha ng CCTV. Naglalakad sa gilid ng kanal sa Thailand ang isang Swedish na lalaki at kanyang Amerikanang partner. May bitbitang babae na nakabalot sa tela. Pagdating sa ilalim ng puno, iniwan nila ito saka umalis. Isa palang sanggol na babae ang iniwan. Halos 9 na oras itong nabilad sa araw bago natagpuan ng mga batang nanghuhuli ng isda sa kanal. Dinala sa ospital ang sanggol pero namatay rin. Kalaunan, naaresto ang mag-partner matapos isumbong ng isang hotel employee. Itinanggi nila ang paratang. What are you doing? What are you guys are monsters. We are workers of Buddha. We come in peace. Ayon sa mga otoridad, nakita pa ang dalawa na nagsasagawa ng kakaibang ritual sa isang cafe. Napag-alaman din na paso na ang kanilang visa at overstaying na sila sa Thailand. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Namahagi ng pagkain ng Alagang Kapatid Foundation sa mga biktima ng lindol sa Maasim, Sarangani. Sa tulong ng Bounty Cares Foundation, napakain po natin ang mga pamilyang nasa Ireneo E. Lopez Central Elementary School na ginawa munang evacuation center. Hindi lang kasi lindol ang tumama sa lugar, binaha rin ang mga pamilya kasunod ng malakas na pag-ulan. Bukod sa salo-salo, namahagi rin tayo ng tig-8 litrong tubig sa evacuees. Sa simpleng paraan, naging daan po ito upang maipadama ang ating malasakit at magbigay ng ginhawa sa mga kapatid natin sa Mindanao.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, boto si John Estrada kay Daniel Padilla bilang nobyo ng anak na si Kyla. And while happy ang love life ng anak, masaya rin po si John na friends pa rin sila ng ex-wife niyang si Priscilla Meireles. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marford. Hindi man nauwi sa happily ever after ang samahan. Spotted ang former couple na sina John Estrada at Priscilla Meireles sa launching ng isang Mediterranean restaurant sa Pasay City kahapon. Full support si John sa dating misis na ngayon ay may bagong trabaho bilang brand manager nito. John is actually a good family friend. So, of Vita, and then we are doing great co-parenting. And of course, I appreciate him for being here. Kwento ni John, hindi raw madali ang hiwalayan. Ang kanyang ina at mga kaibigan daw ang naging support group niya. Natutunan din daw ni John na maging mas madasalin. Natundukan man ang kanilang halos 14 years sa pagsasama. Nagpapasalamat siya kay Priscilla na inuuna nito ang kapakanan ng anak nilang si Anechka. We communicate, we have an open communication. So wala namang problema doon, wala namang parang like if I wanna talk to her about our daughter, walang parang hindi naman ako nahirapan. Nitong kamakailang birthday celebration nga ni John, nakabonding niya si Anechka at iba pa niyang mga anak. Kabilang na riyan si Kyla Estrada na spotted na kasama ang rumored boyfriend niya na si Daniel Padilla. Pero ano nga bang say ni John kay Daniel? He's a very good kid. Ang bait na tao, humble, marespeto. So, wala akong masasabi sa kanya. I mean, why not? I mean, yeah, I saw DJ from how he started up to now. Mabait na tao yung bata. So, if he has something with my daughter, then that's up to them. I wish them well. I wish them happiness. May takot sa Diyos. May respeto sa pamilya niya, lalo na sa mga magulang niya. At ngayong darating na Father's Day, goal ulit ni John na makasama ang mga anak na priority niya raw ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang A Secret in Prague. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.